Okay, so what's up mga brad? So part 2 ng video natin about sa Corolla ni Bossing. So yun no, currently sinundo niya ako dun sa may kanto nila kasi hindi pa siya pinapayagan mag-drive mag-isa sa highway. So yan yung mga issue niya ngayon. Tumutunog-tunog na yan, nagbabibrate. Yun no, hindi kasi makita eh. Ayan. Tapos madumi siya, as in sobrang dumi. Sobrang, syempre kung babae yung gagamit tapos ganyan kadumi, parang hindi siya ganun ka-presentable, di ba? Ayan o. Pero yung mga likod konti lang naman. So lilinisin natin yan para hindi naman magmukhang damn ash yung sasakyan niyan. Ayan o, hindi namin alam bakit ang daming balayibo ng kung ano dito. So uwi muna kami. Ano madam? Go na madam, 12 seconds. Let's go. Okay, so ito na yung sasakyan ni pares pala kayo ng kulay ng damit eh oh. So ito na yung sasakyan ni Bossing. So 1.6 siya na GLI na 2000 model din. Pero GLI siya na automatic. Hindi katulad ni Snow, hindi carburetor lang, pero naka-Euro. So yun no, bali ayusin natin ngayon yung mangilan-ngilan sa kanyang mga issue. So unang-una nga yung kagaya na sinabi ko kanina, yung dumi ng loob, kasi normal naman yun sa mga Love Life. And then yung vibration niya, naka solid mounts pala siya, yung ginagawa lang sa mga nagbubushing. Tapos tatry din natin pinturahan yan kasi medyo nakaka-eyesore ng konti para magmukhang midwife on call daw yung kanyang kotse. Wow. So yun no, bali umpisa na natin. Pero bago lahat, unang-una dapat sa mga to tinatapon. Siyempre pagkakataon ko na to para makabawi sa kanya. Sa dami ng sa kanya na to, para pares kami ng floor mat sa loob. Oh, lagay mo. Asan ka? Ay wow, ay sa akin na to. Siyempre. Test fit mo muna akong bagay. Sige, test fit mo. Pang likod dyan. Isa pa, pang passenger yan. Ito. Hindi yan. Yung pinakababa. Yan. Dali, test fit na. Okay. Ayun o. Ay na parang si Snow. Ito dapat sa mga to tinatapon. Ayan. O diba? Wow. O diba? Little touches siya. Ano boy, ayos ba? Siyempre. Tapos meron pa akong mga regalo sa kanya. So dito 1.6 GLI, tama to. Ito mali to pero wala yata akong ganito. Pero ito meron tayo yung kulang nito. Sandali lang. Ayun o. So yun o. Bali parehas kami ng floor mat. Tago mo. Baligtad dapat. Toyota Corolla. Ay oo. Pwede pa bang tanggalin to? Pwede. Pala yung sakyan niya no. Ay gagi, ba't wala yung dito mo? Ay, meron ba to? Ay hindi ko alam. So ayan no, tingnan nyo naman yung sakyan niya. So nakachamba tayo ng medyo sariwa. Ayan no. So mukhang urig-urig naman yung loob. Pati to. Ayan no. Okay, so yun no, bali tinanggal natin yung airbox. So nakakasatisfy ng konti yung nakita natin. Kasi ito naman, you know, puro likabok lang ng 23 years old. So yun no, baklasin muna natin yung mga support nito. Tapos bilihan natin ng bago. Let's go.
Okay, so yun, no? Nakabili na tayo ng mga parts na kakailanganin para sa ating bagong project. So ngayon, sasalpak muna natin yung mga shit na to para mabuo na natin. Let's go! Ito pala yung pinaka nagiging reason kung bakit sobrang vibrate niya. So yun, no, mga brod, bawal po, actually hindi naman bawal eh. Choice nyo naman kung gagamitin nyo yan, pero ito kasi walang ganong play, hindi katulad nito. Meron siyang play, so nag-absorb to ng vibration. Ito matigas nga, wala ka naman riding comfort. So syempre mas pipili natin yung may comfort at yung stock. So dito tayo, balik natin sa OEM. So yung isa nga pa lang ganito, nandun na sa may baba, nakasalpak na dun. So pakita ko lang yung undercarriage ng sakyan ng aking bossing. So meron siyang konting leak dito sa may kanyang oil pan, pero nonetheless lahat buo-buo pa naman. Konting maintenance lang at konting ingat. So yun, no, balibuin muna natin to para ma-road test na natin kung tama ba yung inala natin na ito yung nagiging dahilan ng kanyang vibration. Let's go! Okay, down to last steps na tayo, no? Ito na yung bagong ETF natin. Josh! Okay, so yun na nga, no? Bali, ni-road test na natin sa sasakyan at meron pa siyang lumabas na konti pang vibration. So kain na lang kami ni bossing, konti pa, at pagpapatuloy na lang bukas. Let's go! Okay, so continuation tayo, no? Bali, dinidetail pa rin ni bossing yung kanyang sasakyan. Ano, ang pinaggagawa mo dyan, boy. So medyo napaputi niya na ng konti ito, pero marami pa yan. So tayo, habang ginagawa niya yun, istripin natin yung kanilang mga pintura. Gagawin natin kulay silver para magmukhang OEM. Tsaka kasi kung papatungan natin to at hindi natin alam kung ano yung nasa baba, baka mag-react lang yung bagong paint natin. Sayang lang yung pintura. Okay, let's go. OSMR, ASMR, you know. Shit. So yun, no, currently ni-strip natin. So tatanggalin natin yung mga paint na pinagpapatong-patong ng mga loko-loko. So yun, no, continuous lang tayo. Let's go. Okay, so medyo nabakbakan na natin sila, no? Bali, konting-konti na lang yung paint na nandyan. So, balik tayo dito. Babaklasin natin yung isa pa niyang engine support para mapalitan din. Para mawala na totally yung kanyang vibration. So, yun, no? Baklasin muna natin. Let's go. So what's up mga brod, bali pinapatuyo na ni bossing yung mga mags niya, no? Bali bubuga na natin sila habang meron pang araw. So hindi na namin sila binakbak ng todo, pero so far namipis naman na. So buga natin ng primer. Let's go. Okay, so yun, no, na-primer na natin sila. So sama na natin yung center cap sa pagpintura ng first coat ng silver. Let's go! So natapos na natin yung mga mags na 2 piraso. So ngayon, balik tayo dito sa kanyang engine. Naisalpak ko na rin yung kanyang engine support kasi hindi na ako ganong nag-video kasi oras na. So ngayon, papalitan natin yung kanyang air filter para for better performance. Haha. So siya, no, busy pa rin nag-detail ng kanyang interior. So naadig na sa BS1. Anong balita dyan? Uy, wow, grabe, napaputi mo na yung cambio, boy, ah.
Ayos ah. Yun know, mukhang DIY mo lahat yan, no boy? Oo. Oh shit. Okay, so salpak muna natin tong air filter. Let's go. So ito na yung kanyang luma. Ito yung bago. So yan yung kabila. Ayan yung kabila. Okay, so salpak na natin. Let's go. Okay, so once again, road test natin sa sasakyan pero kulang pa rin siya. Meron pa rin tayong mga kailangan gawin. Like tong dalawang mag sa likod, di pa natin yan napipinturahan. Continuation tayo, no? Bali, gagawin din natin yung mga boot niya na punet. So habang wala pa silang nalagutok, palitan na natin. Tapos gagawin din natin tong mga to since hindi natin gusto to. Rebushing kasi to, masyadong matigas yan. So possible din yan magdulot ng vibration sa katawan niya. So palitan natin yung talagang bushing nila. Let's go. Okay, so isa pa din palang issue ng sasakyan ni Bossing is yung kanyang fuel meter. So actually binunot ko na siya ngayon. Ayan, iba na siya. Pero kung maglalagay ako ng vid dyan, nung kinuha namin siya, lagi lang siyang nakaangat tapos yung ilaw niya laging nakailaw. So ngayon, bubuksan natin. Ibabalik natin yung OEM niya na fuel sending unit. Kasi alam ko yun mga yan, madalang lang naman yan nasisira. So as per seller, nilagyan niya ng circuit. Ito talamak to sa pagiging hindi accurate. So ayusin din natin yun habang naghintay tayo ng lakas ng loob ulit para sumung sa napakaruming to. Let's go! So yan, no? Bali as per seller ulit, yung old ano daw niya, accurate daw yung ilaw pero yung kamay hindi accurate. So nung nilagyan naman ng circuit, ay pucha, nung nilagyan naman ng circuit, wala nang accurate. So yun, no, bali tingnan muna natin, baklasin muna natin to. Let's go. Okay, so ayan yung circuit, no, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Ayun, no. Ay basta, ayun yung OEM, pagpalitin natin. Let's go. So ayun yung circuit brand. Hindi na mandar, no? Yun. Ewan ko ba bakit merong naimbentong ganito. Ayan, no? Ayan, ganda nga, no? Tapos tingnan mo yung wire. Kasi po itong mga to, ang alam ko ka resistor, capacitor, basta yung maliliit na piyesang pang electronic to. So dito lang sa kapal ng kuryente nito, syempre iba yung value nito, iba yung value nun. So yung value nung dun sa gauge hindi naman nag-iiba. So pag kinapalan mo yung kuryente nito or may binago ka dito, pagdating dun sa gauge hindi na siya magiging accurate. Pero ang galing ni circuit, talagang kuwang-kuwa, oh. Yun, oh. Hindi tayo mag-focus, ayan, oh. Kuwang-kuwa talaga. So ngayon subukan natin tapos actual test natin kung anong nangyari, ba't ayaw umangat. Let's go. Okay guys, bago ko siya bago ko siya isasalpak, in-adjust ko na yung kanyang kamay. So maririnig nyo, yun, know, paano ba yung mic nito? Ayan, meron na siyang contact. So ngayon, subukan natin kung aangat pa siya doon. Let's go. Okay, so yun guys, no, umilaw yung ilaw niya. Ang kaso yung kamay niya umaangat kahit na naka-empty tayo dito. Yun, no. So subukan natin iangat. Kung mag-full tank ba siya doon. Ayan, naka-full tank ako dito.
kalahati. Let's go. So yun guys, no, bali na check ko na, parang wala sa calibrate yung kanyang mismong gauge. So ang gawin natin, testingin na lang natin kahit yung ilaw man lang mapaandar natin. Okay, so yun nga, no, medyo naubusan na tayo ng pasensya dun sa lecheng fuel meter na yun. So yabang ko na lang sa inyo yung in-engine wash kong engine bay ni Bossing. So ayan, no, medyo nalinisan na natin. So next natin gagawin is itong kanyang mga plate lights. So bonus lang na gawa to. So nakita ko lang to sa mga shit na comment down kung gusto nyong malaman kung saan nabibili itong mga plate light na to. So isalpak ko lang para mapalitan na itong mga napinturahan na to. At ito na siya. Alright, let's go. Bagong bago yan. Original na Toyota Ichiko from Secret. So comment down below kung gusto nyo malaman. At ayan din nyo sa akin, syempre bago din yan. Alright, let's go. So yun guys, bali nag-decide na rin ako na palitan yung kanyang fuel filter as part of the maintenance. So ito yung replace natin. So far, nakita natin na medyo marami talaga yung kanyang fuel filter. Yung lumalabas, oh. Iba yung kulay. Yun, oh. So ito yung pampalit. Let's go! Natin yung yun, oh. Sakit ng Corolla Monsters. I-repair natin yan. Let's go! So yan, bali tinanggal na natin yung lower nya. So ito lang naman yung katapat dyan, yun. You know. Alright, let's go. Okay, so yun, no, medyo tapos na yung ating project. You know, dati maluwag, ngayon sticky na siya. Lahat yan, boy. Oh, ha? Alright. Ano, 10,000 labor nyan, boy. Okay. 10,000 yan, ha? 10,000 yan. Alright. Shit, tignan natin kung maliwanag ba. Alright, let's go. So nakita nyo naman kanina, no, nag-unbox tayo nung Novsight FO3 ni Madam Bossing. So on the way siya ngayon papunta dito. So papalitan natin yung mga headlights niya. So yun, no, pakita ko lang sa inyo yung kanyang mga headlights. Though kahit na depo lang naman to, pero at least magiging safe sila sa tag-ulan, lalo na ngayon kasi pag umulan medyo nagdi-disappear yung mga ilaw nila. So yun, no, subukan natin yung FO3 kung kakayanin na ba nila. Alright, hintayin lang natin. Let's go. Okay, so ito nga pala yung kanyang mga bombilya once again. So ito, makita ko lang sa inyo. Let's go. So yun, no, makakabili kayo ng ganito sa Shopee. So nasa 2,000 yata ang pair. So H4 option. Swak to dun sa Love Live ni Commander. Alright, let's go. Okay, so kunin muna natin yung mga headlights. So yun pala, no, ito nga pala si Headlight Man. So tutulungan niya tayo mag-install nung mga shit natin. Alright, let's go. So ito, no, charan, brand new yan, boy. Ay, lalako niya pa ilibutad. Nakunita. So yun, no, kahit na replacement, so kung hindi nyo talaga afford nung brand new na original, so at least man lang yung depo na ganito yung tatak, or yung Lucid yata yung mas matibay, hindi ko sure. Basta yung may brand naman kahit pa paano, wag naman kayo sanang bumili nung, alam mo yun, yung replacement na nga tapos wala pang tatak yung kahon. Parang sobrang walang quality. Tingnan mo naman yun, yung sa quality wise. Ayan, no, kahit na replacement, meron pa rin naman siyang mga tatak. So it means nire-remodel lang talaga nila for cheaper price. So yun, no, kasi yung original na Toyota nasa mga 16 to 20k yata yung pair.
So, kesa sa bumili ka ng ganun na good for another 20 years, edi every 5 years magpalit na lang ako ng brand yung depo. So, yun, no? At least, functional. So, hintayin lang natin si bossing tapos salpak na natin to. Let's go. So, yun, no? Instruct ko lang kayo dun sa proper installation ng ganito. Hindi yung pinagbibigla-bigla nyo na ng kung ano-ano. So, ilagay nyo muna to. Natatanggal to eh. Pakita mo to. Tatanggal naman yan. So, una mo muna to. Tapos, ilak mo na muna. Hindi, mauna yung rubber. Ha? Mauna yung rubber Ah, dito. okay. So, siya pala yung headlight man. Hindi pala ako. Yun. So yun, no, para ma-make sure nyo na walang mga agas-agas yung headlight nyo pag umuulan. Tapos May rubber gasket naman siya doon. magtalakad dyan talaga mga nyan. Yan, tama yan. Okay. So yun, no, salpakan lang. Knob side. Wala siyang modification. So yun, hintayin lang natin si Commander. Salpak natin. Let's go. Okay, so andito na si Commander. Let's go. Okay, so once again ito nga pala yung sakyan niya, no. So as you can see, sobrang disgusting na. So ito yung papalitan natin. Patay mo na. Okay, so ito nga yung engine niya, no. So ayan yung aking munting alagang makina. So as you can see, original paint pa yung engine bay niya. Okay, ito nga pala yung headlight. So yun yung before, mamaya yung after. Salpak lang natin sandali. Let's go. Bossing, ano naman masasabi mo sa kotse mo after ng mga gastos na ginastos mo? Na? Tama na muna. Hindi, tinatanong ko kung maayos ba gamitin. Worth it naman, syempre. Worth it naman. Totoo. Siyempre. Kesa mag-commute ka. Oo nga. Saan ka pa? Naka-aircon ka pa. Pag nagtitis ka. Oo nga. Pag nagtitis ka, bobo ka. Alright. So yun, kinakalas na ni Mr. Red Light Man yung nut. Okay. So yun, no, nailagay na pala namin yung mga old bike. Yun yung kulang. So yun. Alam. Sige, bigyan mo ko. Bigyan ako. Sa ano? Hindi, reserva na lang. Shit. So yan, no, nakabit na namin. So tanggalin mo na yung plastic. Ayun, no. Solid ko naman pala, madam. So yan, ganda. Ayun yung dati, oh. Sino ba naman di mahirapan talaga mag-drive sa ganyan? Ganda naman dito. So install lang namin yung isa. Let's go. Bukas mo ang ilaw, madam. Subukan natin. Wow! Awa naman. Lights na lights. Alright. So yun. Ida na, ibang-iba na yung itsura niya. Solid jamo. Okay, so yun, no. Bali na, salpak na namin sila lahat. So, anong oras na? O, anong oras na? 5:48 daw. So, hintayin muna namin lumubog yung araw. Kasi, i-adjust pa natin yung mga buga-buga ng kanyang ilaw. So, once again, sige nga, buksan mo nga. Sige, bukas. Park light muna. Yung isa muna. Yan. Tapos yung headlight. High beam. Wow. Okay. So, hintayin muna natin lumubog yung araw. Let's go. So, yun guys, no? Bali, gabi na. So, ngayon, ni-adjust na ni Mr. Headlight Man yung ating mga headlights. So, tignan natin yung mga buga nila. So, ulan. Yun, no? 1, 2, 3. Alright. You know. Let's go. Adjust mo na lang.
Ano, madam? Ayos po yung ilaw mo, madam. Pop-up doll. Let's go. So yan, no? Naayos na ni Mr. Headlight Man yung ating mga buga. So syempre kailangan din ng tuning ng mga buga niyan para ma-maximize yung functionability ng headlights natin. Walang takpan yung driver. Okay na. Yun, no? Alright. So, meron po kasi yan mga adjustment dito. So yun yung mga ina-adjust ni Mr. Headlight Man. Oh, kamusta Efraim? Let's go. So yan, no? Bali, ito na yung buga ng ilaw natin. Yun, no? Yan. Oh, ha? Gusto na lang yun. Oh, ha? Alright. May jogging po. Antanga lang. Okay, so ikot tayo. Ikot tayo. Tingnan. Wow! Solid naman pala. High beam. Yun, oh. Kita ang gambong, oh. Ha! Alright, let's go. So, yan yung headlight natin. Once again, kahit paulit-ulit. Yun, oh. High beam. Solid. Knob sight. Okay naman. Huh. Alright, let's go. Okay, so mga bro, dito na nga pala yung kotse na ulit ni Madam, no? Bali, yung issue niya nga pala na isa. So, kung napanood nyo dun sa may kabilang part ng ating video. So, tawag dito, hindi ko ganong naayos yung fuel meter niya. So yung napaandar ko lang is yung ilaw lang. So naging guide naman nila yon somehow sa paggamit nitong kotse. Yung malaking bagay na yung ilaw. Pero nagre-request kasi itong si Bossing. Sabi niya gusto ko maandar yung kamay. So ngayon, teka lang, ang gagawin natin is kukunin muna natin yung gauge ni Snow. So ito nga pala yung CRV natin. So abangan nyo yan. Actually hindi naman kulang eh, pero hindi pa siya tapos actually. So abangan nyo yung CRV ni Boss Jeff. I-upload din natin yon. So matagal-tagal ng process in the making. So pwede nang anuhin. Anyway, so balik tayo dito sa gauge. Ang gagawin natin, hiramin natin yung gauge ni Snow. Tapos isasalpak muna natin yung fuel meter lang muna. So, pero i-double check natin kung same ba yung linya nila. Pero most likely magkapares lang yan. So papairam ko muna siya kasi focus muna tayo man kay Tudor. So sa mga hindi pa nakakapanood dun sa mga video ni Tudor, siya yung nakikita nyong kalat-kalat dito. Sa mga bago sa channel ko, andyan yung mga ibang video ng aking nag-iisang Tudor. So panoorin nyo rin. It would be a big help for us for this channel. So anyway, umpisa na natin. Baklasin ko lang to sandali. At pagta-transplant na natin yung mga gauge ko tsaka yung gauge ni Bossing. Okay, let's go. Baklasin ko lang. Let's go. Okay, so yan, bali na baklas na natin yung gauge niya, no? Bali punta na tayo doon. Pagpalitin na natin yung fuel meter. Let's go. Okay, so yun, no, bago natin pala umpisahan. So tinatamad na ako mag voice over dun sa unang part ng video. So ulitin ko na lang. Ito yung engine bay ni Bossing ko. So ito na engine wash ko na siya. Medyo lumiwanag na ng konti yung mga aluminum side niya. So yun, no, kahit paulit-ulit, original paint pa naman to. Hindi pa siya nagagalaw. So labas lang talaga yung pinakailaman. Ayan, no, napupupod na. So okay naman so far. Actually ginagamit na nila to paunti-unti. At nabibigay naman ng kotse yung silbi niya na dapat. So ngayon kakalikutin na natin yung gauge. Let's go. So yun, no, mag-uumpisa na sana ako, kaya lang meron nang kumakatok sa aming gate.
So hindi ko alam kung kailan mag-evolve ng tao yung mga aso namin. Pero yung mga aso namin marunong kumatok, marunong din mambukas ng gate. Okay, so yun, sana natin tong pang-opera sa kanya. Ano bang special dito? Wala. So pagpapalitin ko lang yung fuel meter nun, pati yung fuel meter nito. So para masubukan ko yung, kasi yung sa akin tested na umaandar, para malaman ko kung anong naging diferensya nito, kung kaya pa ba natin siyang isalba o hindi na. Okay, so wag nyo nang panoorin. Pagpapalitin ko ng sandali, wala namang ano dito, pakita ko na lang. Let's go. Okay, so yan guys, bali na baklas na natin sila, no. Ito yung sa akin, yung naka-empty. Sa kanya yung nakakalahati. Actually, kinalahati ko lang para may palatandaan tayo. So, upon checking, mukhang halos same naman sila lahat. So, ngayon, pagpalitin natin. Ang difference lang naman kasi ng mga to is yung speedometer. Yung sa akin hanggang 200 lang, yung sa kanya hanggang 220. Tas meron dito syempre yung sa inhibitor whatever niya. So ayun, bali salpak ko lang sandali, tapos subukan na natin doon agad-agad. Let's go. Okay, so once again guys, no, so hindi pa rin siya naayos, ayaw niya pa rin tumino. So hindi ko pa rin alam kung anong nagiging dahilan, kung bakit siya hindi umaanda. So I guess it's time para gamitin na muna ni Commander to. Bala na muna siya. So abangan nyo na lang yung mga susunod pang update dito sa kotse niya. Pero kakayanin naman nilang gamitin to nung gamit nung ilaw muna. So subukan muna natin umanap ng floater na kamukha ng kay Bossing, tapos subukan pa natin. Okay, so yun. So end natin tong video na to with a konting video. Let's go. Wow. Bye bye.